Okay, good day. Salamat sa pagbubukas ninyo at pakikinig sa akin. Okay, so ito pong X-curve na aking i-share sa inyo sa oras na ito po yung isa na natutunan ko noong mag-start na mag-lockdown. Actually, itong X-curve na ito, ilang beses ko na itong napakinggan before. And lagi nila akong ini-invite to listen to them, no? Pero what I thought is alam ko na, kaya I keep saying okay, pero at the back of my mind hindi. Okay? But they keep on pushing me, they keep on asking me to attend their meeting. So I attended, but na ano ako na kumbaga is like kung sinasabi na, oh, yun na naman ang topic. But then when I started listening to them and actually put my heart in listening what they are sharing, I learned a lot. I've learned that I didn't know anything. So that's the time na I started na makinig and I started to study and know more about it. And itong X-curve na itong X-curve concept na ito yung talagang ano talaga sa akin, bang natutunan ko talaga na maayos. Because itong X-curve na itong concept na ito is telling us na marami tayong mga responsibilities, marami talaga tayong mga responsibilities na kinakailangan na yung mga responsibilities na talaga na yun is matutunan natin at makita natin na mag-decrease dapat yung mga responsibility. Okay? So nakikita ninyo ngayon, okay, sa aking slide na mayroon tayong dalawang kulay, green and red. Itong green na ito po is yung tinatawag natin na law of building our wealth. Okay? And then, ito namang red na ito naman yung law of decreasing our responsibility. So makikita natin dito, mapapansin natin na itong green line is yung kanyang arrow ay pumunta sa taas. So meaning is, yung law of building our wealth is dapat tumataas pala. Yung ating pag-iipon, pag-i-invest talagang dapat pala tumataas. And mapapansin naman natin itong red line is ito naman yung law of decreasing responsibility. Dapat pala, while pala na tayo ay tumatanda, while na tayo ay nagkakaedad, dapat yung responsibility naman natin is bumababa or mawawala. Okay? Kasi dito sa ating green line dito sa baba, ito po yung younger you. Ito po yung tayo nung tayo ay bata pa, okay? At alam naman natin na sa ating mga kabataan while we are working, we got a lot of responsibility, no? And then dito naman sa arrow number, ito naman red na ito, mapapansin po natin yung arrow niya, no? Is bumaba, ito naman yung older us. Okay? So dapat yung responsibility talaga while we get older is bumaba talaga yung responsibility. Dito sa ating younger, we know na kasi as Filipino, kahit na mayroon kang sarili mong pamilya, yung extended family, hindi mo pa rin siya dapat pinapabayaan. Kasi ganyan talaga tayo yung mga Pilipino. And then sa younger age natin, wala rin tayong mga savings. And then, sa younger age natin, napakalaki talaga ng responsibility natin, no? Responsibility sa own family mo, responsibility sa extended families, at responsibility na kung paano mo itaguyod ang iyong pamilya, okay? But while na ginagawa natin yan, dapat talaga natin pala na isipin din kung paano natin ma-build ang ating wealth. Na dapat in our younger us is while na we get older,
yung ating pala dapat na pag-iipon is tumataas pala siya. Para sa ganun is yung ating responsibility rin naman sa ating older is bumababa. Kasi yung pag-intersect nitong itong dalawang kulay na ito sa buhay natin is dapat na magiging maganda. Kasi may dalawa tayong katanungan. Sabi niya rito, what if we die too soon? Papaano kung tayo ay mawala ng maaga? Papaano yung ating pamilya? Papaano yung mga umaasa sa atin? Lalo-lalo na kung tayo lang yung inaasahan, ikaw lang yung breadwinner. Papaano na kung mayroon ka pang mga bata pa na mga anak? Anong mangyayari sa kanila? Okay? So, ang kasagutan dyan is yung income natin, dapat may replacement siya. Ang replacement niyan is yung insurance. Itong insurance na ito is yung life insurance. Kasi whatever happened to us, mayroong insurance na makakatulong sa ating pamilya na iiwanan. Okay? Sa isang if naman natin is what if we live too long? Papaano kung biyayaan ka ng Panginoon ng 95, 90, 80, okay? Sa mga age na yan, wala nang nag-i-employ niyan eh. Kahit nga mayroon kang sariling business, sa age mo na yan, baka hindi mo rin kayang pangalagaan, no? So, ano mangyayari sa iyo? Kung halimbawa magkasakit ka, sa age rin na yan, dyan din naman nagkakasakit rin naman, no? Papaano yun? Papaano kung magkasakit ka, alangan naman na sasandal ka pa sa iyong mga anak na tinulungan. Hindi naman po pwede yung gano'n kasi meron din silang mga sariling pamilya. Baka nang dahil sa iyo, yan pa ang pag-awayan ng mga mag-asawa, di ba? So, anong gagawin natin para sa ganun is hindi natin iaasa ang ating pangangailangan when we get old sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak. Okay? Anong gagawin natin? Dapat pala is mayroon rin tayong income replacement na investment at saka long-term healthcare. Itong long-term healthcare na ito yung tinatawag natin na healthcare insurance. So, mahalaga ito, lalo na dyan sa Pilipinas. Pag ma-hospital ka, ang tatanungin ka agad, mayroon ka bang healthcare? Kung wala, hindi ka kaagad papansinin. Kaya maraming nalalagutan ng buhay dahil sa kakulangan. Kaya maraming nagrereklamo na, bakit yung mga mayayaman pagka nasa ospital, kaagad inaasikaso? Bakit kaming mahihirap? Hindi agad inaasikaso. Actually, I don't think na it's about the mayayaman at mahihirap. Ang tanong doon is, kung mayroon kayong healthcare. Okay? So, yun kasi yung mahalaga doon. So, kinakailangan na ma-educate talaga tayo na magkaroon talaga tayo ng healthcare insurance para sa ganun, siya yung mag-aalaga sa atin, no? Siya yung tutulong sa atin. Kasi, if we have big savings, mawawala rin yan eh. Kasi kung halimbawa, may savings ka, at yun rin naman ay lalabas, wala namang pumapasok. Of course, yung savings mo na yan, mauubos din siya. And kagandahan sa IMG, ang pagsisave, hindi lang siya sa bangko. Talagang hinihikayat talaga na matutunan natin na mag-save siya sa mutual fund para sa ganun mas malaki ang interest. Kasi sa bangko, unless you have millions, makakakuha ka ng a little bit bigger na interest. Pero kung ang iyong pera lang sa bangko is like thousands lang, ay baka wala pang 1%, no? So kinakailangan na matutunan talaga natin kung saan vehicle or mas maganda na mag-save ng ating mga kapirahan para sa ganun is in the future is money working for us. Okay? And in the future, yung pera natin, yun yung maglo-look after sa atin, no?
So, while ang ating mga pera ay magtatrabaho para sa atin, yun din ang mag-take care din sa atin para sa ganun ay hindi lang lumalabas yung pera tapos wala namang pumapasok. And pagka ganun niyo po yung ginawa natin, living on interest po tayo. Hindi po tayo mag-aalala na lagi nating chine-check kung, ay naku, magkano na yung ipon ko, magkano na yung ipon ko, ilan na ang ano. Kasi hindi natin kasi alam kung hanggang kailan tayo, di po ba? Kung tayo ay biyayaan ng long life. So kinakailangan na matutunan natin talaga na isaayos ang ating kinabukasan para sa ganun, hindi natin iaasa ang ating pangailangan sa mga anak natin, sa mga kamag-anak natin, sa government natin, no? Tayo mismo dapat ay alam natin ang dapat na itago natin para sa atin. So, kung matututunan natin na mag-save sa mutual fund, matututunan natin na mag-invest, matututunan natin na kumuha ng long-term healthcare insurance, living on interest talaga tayo. At sinasabi ko sa inyo na ang isa na natutunan ko talaga dito sa IMG ay ito po ang X-curve. Itong X-curve na ito po yung tinatawag nila na lifeline natin sa kapirahan. So ngayon, kung gusto pa ninyong malaman ng mas malaliman pa, alam na ninyo ang inyong gagawin, please subscribe at my channel, i-like po ninyo at i-share ninyo, okay? And of course, don't forget to ring the bell. Okay? Para sa ganun, sa susunod na aking video ay mano-notifyan po kayo. Thank you po sa inyong panunood. Thank you sa pakikinig and hoping to see you next time again sa aking muli na pag-record. Thank you very much and God bless everyone.